Magandang gabi sa bawat isa. Muli, may devotion tayo. At dito na tayo sa chapter 23 ng Kawikaan. At umpisahan natin sa verse 1 hanggang 10. At ngayon ay umpisa na natin. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong naisin ang pagkain ng hari. Baka iyon ay pain lang sa iyo. Huwag mong papagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sapagkat sa paglipad sa kalawakan. At yun, sinasabi po dito sa verse 4 na huwag natin pagurin ang ating sarili sa ating pagpapayaman lang. Nawa ay huwag natin kalimutan na may Panginoon tayo na handa tayong tulungan sa panahon ng ating pangangailangan at na patuloy na nagpo-provide ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng mga tao na kanyang ginagamit sa ating buhay. At yun, sana ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. At sana po ay unawain niyo po yung gusto ko pong sabihin. At yun, isang halimbawa po doon ay yung mga tao na nasa paligid natin na kanyang ginagamit bilang daluyan ng kanyang pagpapala. Isang halimbawa doon, meron po siyang ginagamit ng tao upang magbigay ng ating pangangailangan. Halimbawa, isang trabaho na magbibigay ng pagkain para sa atin. Yun. Halimbawa, yung mga anak nyo po na may mga trabaho, na may magagandang buhay na patuloy pong nagbibigay po sa inyo. Sila po yung mga tao na sinasabi ko pong ginagamit ng Panginoon upang kayo po ay pagpalain kung kayo po ay may mga anak na. At yun, kung ikaw naman ay kabataan, ay may ginagamit din ng Panginoon sa iyong buhay upang may ma-provide yung iyong pangangailangan. Isang halimbawa, yun nga, sa pagtatrabaho, kaibigan na may kakilala na pwede kang i-apply sa isang trabaho. At yun, nawa ay naunawaan niyo yung gusto kong sabihin. Patuloy po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Yun, sapagkat ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman po ay napapahiya, kundi ay lalo pong pinagpapala ng Panginoon sapagkat ang mga tao na nagtitiwala po sa Panginoon ay umuunlad po sa buhay. Yun po, verse 6 na po tayo ng Kawikaan. Verse 6, huwag kang makikikain sa taong kuripot ni nanaisin man ang masarap niyang pagkain, sapagkat iyon ay maninigit sa iyong lalamunan. Aaniyahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lamang ang iyong sasabihin. Ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mangmang, hindi nila maunawaan kahit gaano kaganda ang iyong sabihin. Huwag mong babaguhin ang hangganang matagal nang nakalagay, ni sasakupin ang lupa ng mga ulila. At yun po. Bukod po dun sa nabanggit ko po dun sa patungkol po sa verse 4 ng chapter 23, ay isa pa pong nakakuha ko po dito ay
yung pong verse 1. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kakalimutan kung sino ka. Yun po. Huwag po nating kalilimutan ang ating kung sino po tayo, kung meron man po tayong kaharap na may katungkulan sa buhay, ay huwag po nating kalilimutan kung sino po tayo. At yun po, patuloy po tayong maging mapagpakumbaba sa kapwa po natin. Huwag po tayong maging mapagmataas. At yun po, hanggang dito na lamang po at sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin sa verse 4 ng Kawikaan chapter 23 at ito pong verse 1 ng chapter 23 ng Kawikaan. At yun po, hanggang dito na lamang po. See you po. See you tonight, devotion. God bless po. Magandang gabi muli sa About Isa. Nagkamali ako kanina. Ihabol ko lang. At pasensya na kayo. Sabi dito sa verse 4, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, hanggang doon lang pala yun. Pag-aralan mong umiwas doon. Verse 5, sapagkat madaling mawala ang kayamanan at ito'y simbilis ng agila. Yun lang. Huwag nating pagurin ang ating sarili sa paghahanap lang ng pera, tulad ng sinasabi ko kanina, sa ating pagpapayaman. Sapagkat kung patuloy lang tayong nakapokus doon, ay parang wala lang ding saysay ang ating buhay. Pero kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon, sa Kanyang magagawa para sa atin, ay magkakaroon tayo ng kabuluhan sa buhay. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ang nagpo-provide ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng mga tao na ginagamit niya sa ating buhay. Katulad ng sinasabi ko kanina na gagamit siya ng tao upang tayo ay bigyan ng trabaho upang doon sa ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw, na ating pamumuhay, pambayad ng bills, ng kuryente. At yun, hanggang dito na lamang muli. See you to next devotion. Sana ay naunawaan nyo yung gusto kong sabihin na aking pinagpapatawad dahil nagkamali ako. Dito sa verse 4 at verse 5 pala, yung gusto ko palang sabihin sa inyo na aking natutunan. Yun po. God bless.